Yumir Cristel from Manila Bulletin. Yumir, kasi... Hello po. Hello. Kasi lahat kayo halos ng mga Filipino boxers umangat din ng timbang dahil nag-iba yung mga weight classes, no? Pero doon sa qualification, nakita mo rin na may mga familiar faces din na nag-qualify sa weight class mo. Sino sa tingin mo yung mga bansa na siguro magiging mahirap, magiging mahadlang kumbaga sa pagkuha natin ng gold medal sa Paris? May mga specific boxers ka ba na masasabi na ito yung pinakamahirap kong makakatunggali kung sakaling mag-face off kayo sa draw? Thank you. Yes po, actually sa isip ko po lahat po yun talagang mahirap po para sa akin dahil una-una po nag-angat po kami ng timbang, like si Carlo, ako, umangat po kami ng timbang. So natural weight po nila yon, yung kung saan po kami umangat, natural weight po nila yung pinaglalabanan nila. So naturally malalaki sila, malalakas kasi yun yung natural weight nila. Pero sa ngayon po mas tinitingnan ko po na magiging mahirap na makakalaban natin. Una-una po nandito po yung Cuba, 2016 Rio Olympics gold medalist and Tokyo Olympics gold medalist siya. So 2 times gold medalist. Nandito sa weight class ko ngayon. And nandito din po yung kalaban ko na from Ukraine, si Alexander Kisniak, na kung saan tinalo niya po ako sa Tokyo Olympics. Isa din po yun sa mga dapat natin tingnan dahil talagang yun po yung posibleng mga kalaban natin. Nandito din po yung Kazakhstan na 2023 World Champion. And nandito po yung China na Asian Games gold medalist nung nakalaban ko nung final sa Asian Games. And marami pa po sa iba-ibang continent na talagang di natin pwede baliwalaan dahil yun talaga yung natural weight nila and naturally malalaki po talaga sila. Kaya lahat po yun, ang ginagawa ng team ko ngayon, pag may time po kami, tinitingnan po namin yung mga laban nila nung itong taon para mapag-aralan namin pagdating kung posible namin sila makalaban. Thank you po. Thank you. Hello, Yumir, Daniel from PTV. Hello po. Hello. Good morning. Morning po. Tanong ko lang, after this Olympics ba, compete ka ba for the national team or tingin mo mag-focus ka na sa professional boxing? Well, sa ngayon di ko pa masasagot yan, pero para sa sarili ko, always ko sinasabi na pag bigyan po ako ulit ng chance na mag-represent yung bansa natin, lalo-lalo na ito po, tulad nito sa Olympics or Asian Games, talagang karangalan ko po yun. Kung kahit nasa professional po ako, kung hindi naman magiging komplikado po yung schedule ko, lalaban po ako para sa bansa natin. Follow up lang, Yumir, may mga nakuha ka advice galing siyempre sa pambansang kabaw natin si Manny Pacquiao for your upcoming stint sa Paris Olympics? Yes po, always ko po nilulook up si Sir Manny, no, as a fighter dahil yung achievement niya hindi natin kahit sa professional hindi natin pwede baliwalain dahil talagang iba, lalo nung nag third pro po ako, mas nakita ko kung gaano kahirap ang maging isang world champion lang. Sobrang hirap, pero always ko nilulook up si Sir Manny as a fighter dahil yung dedication niya sa sarili niya, kung gaano siya mag-training, yung pag lumaban siya talagang buo yung puso niya na walang takot
na pagdating sa ring, na alam niya na sa sarili niya, ano man mangyari, dapat manalo po ako. So, yun yung nakikita ko kay Sir Manny as a fighter, kaya parati ko siya tinitingnan. Thank you, Yumir. Thank you. Good afternoon, Yumir. Ako si Peter Good- Ortega good- ng Standard. Hello sir, good afternoon. Kamusta po? Ayos lang. Ikaw, nasa ka ngayon nga pala? Nandito po ako sa Las Vegas ngayon, sir. Ano pinaghahandaan mo yun sa Las Vegas? Saan ka nagtitraining dyan? Dito po sa DLX Boxing Gym. So yung trainer ko dito, dati din po siyang Team USA coach. Siya po yung nag-train kay Shakur Stevenson nung nag-silver siya sa Rio Olympics. And yung mga medalist din po natin na Team USA ng Tokyo Olympics, siya din po yung nag-train. Kaya malaking bagay po to sa akin ngayon na ito, preparing for Paris Olympics, kasama ko din siya. So, nadagdagan po yung knowledge ko dito pagdating ko dito sa Las Vegas. Kailan ka aalis sa Las Vegas papuntang Paris? I think June 28 o June 29 kasi kailangan June 30 nandun na po kami kasi may magsasama-sama po kami lahat ng mga atleta magre-represent sa Paris Olympics sa June 30. May kasama ng coach from nandiyan sa Las Vegas papuntang Mets? Wala naman. Kasama ko po yung wife ko and I think kasama ko din yata yung coach ko pero kinukumpirma pa namin kung sasama siya. Sino coach? Sino coach yun? Yung coach ko dito sa Las Vegas, Ano pangalan niya? Si... Kay Coroma. Okay. Sige. Good luck, Rumir. Salamat. Thank you so much, sir. Magandang araw, Yumir. I'm Jen Patrolia from Magandang araw po. DWIZ at Aliw Channel 23. Ayan, Hello. Yumir, dahil papalapit na nga yung Paris Olympics, gaano ka nakahanda o ilang porsyento ka nang kahanda? Sa ngayon po, talaga masabi ko 100% ready po ako. Since last year pa po, nag-prepare na po ako para sa Paris Olympics. Kasama yung preparation ko doon, yung paglaban ko sa professional dyan sa Pilipinas. So talagang pinagandaan ko to. No excuses pagdating doon sa Paris Olympics. Ayan, ano naman yung pinagkaiba sa preparasyon mo ngayon kumpara sa mga nakaraang laban mo? Una-una, malaki po yung kaibahan ngayon. Una-una yung team. Kasama ko yung team ko ngayon dito. Kasama ko yung coach ko sa ABAC. Masyur from the Philippine Sports Commission. And lahat ng suporta po. Talagang iba yung ngayon kung i-compare natin sa pandemic. Una-una nung time ng Tokyo Olympics, ang hirap ng preparation nung time na yun eh. Yung resources namin sobrang limited lang dahil pandemic, hindi po kami makagalaw. Even pag-training namin sa gym, sobrang hirap. So, ngayon iba po, mas marami pong resources and mas exposed po kami sa iba-ibang training, iba-ibang fighter na nakakasparing namin. So, iba talaga yung preparation this time. Pero I know, alam ko po na yung ibang team, ibang boksingero, ibang country, ganun din yung paghahanda namin. Kaya, pagdating sa Olympics talagang, good luck na lang sa amin lahat. Let's go! Ayan, Yumir, good luck at laban para sa Pilipinas. Maraming salamat, Yumir. Thank you po. Thank you. Hello, Yumir. This is Jen Hello po. Mendes from DWIZ. Mensahe na lang siguro sa mga atletang Pilipino para magkaroon ng inspirasyon
na patuloy na ipaglaban ng Pilipinas laban sa inyong mga bansa pagdating sa larangan ng sports? Sa lahat po, alam naman natin sa ngayon, sa Paris Olympics, talagang iilan lang po kami nag-qualify for Paris Olympics. And alam ko po, maraming po mga atleta na nangangarap na makatungtong at makapag-represent din sa isang Olympics. Kaya ang masasabi ko lang po sa kapwa kong atleta, lalo na po yung mga kabataan natin, patuloy lang sila mangarap. Yung kumbaga, walang hangganan yung yung mga ambisyon natin. Kaya para yung pagpursige natin, yung pag-ensayo natin is lalo pa natin pagbubutiin. Kaya sa mga kasamahan ko, sa mga kapwa kong atleta, alam ko, hindi pa ngayon yung time nyo para mag-represent sa Paris sa Olympics. Pero alam ko, balang araw, isa din po kayo magre-represent sa Olympics. Alam niyo, meron akong parati ko sinasabi sa sarili ko na pag may nakikita po ako isang atleta na like nung Rio Olympics, hindi po ako nag-qualify. Sabi ko sa sarili ko, hindi pa ito yung time ko. Sa ngayon, kayo po yung nandyan, yung mga kasamahan kong atleta nandyan, sila yung nag-represent. Yan po yung time nyo. Siguro hindi pa time para sa akin. Kaya patuloy po ako mag-ensayo, magsikap, at balang araw, darating din po ako sa oras na ako din yung nandyan. Ako din yung magre-represent sa Olympics. Kaya sana ganun din po yung magiging mindset ng mga kapwa kong atleta. Follow up lang, kita naman namin na confident